So bago ang lahat, parang ang saklap nung nangyari kay FLM. Umorder ng sopas, posas yung binigay. Tinapos naman ni Tari Eason ang season ng Jazz player na si Vince Williams Jr. na mukhang pati yung karir tinapos din niya. Sa isang fast break play, biglang natulak or nasagi ni Tari Eason si Vince Williams at nagkaroon ng torn ACL injury. Expected kasi ng una, hyperextend nilang ang nakuha dahil parang nabaloktot yung tuhod. Nag-apologize na rin si Tari Eason dito kay Vince Williams, hindi nga lang alam kung para saan, kung sa injury ba or sa pagkakatapos ng karir niya. Si Vince Williams ata yung nakaaway ni Ja Morant na player dati sa Memphis at nakasama sa trade kay Triple J. Dadaan na rin ng surgery si Vince Williams at mawawala din siya na matagal na panahon, halos 1 taon din yun. Pero hindi lang yung injury ang tumama sa kanya, kundi kung kailan pa papasok ang huling taon ng kanyang contract dahil pagdating ng off-season naka-club option si Vince Williams, nasa rookie contract pa rin kasi siya. Wala siyang kontrol sa kontrata niya, pwede siyang i-decline ng team habang nagpapagaling at kung hindi man siya bitawan sa off-season, halos mahihirapan din siya kasi kung hindi rin siya umabot for next season, may expire naman ang kontrata niya. At may iwan siya ng ibang mga player na pwede makakuha ng roster spot sa ibang mga team. Kaya halos tapos yung career nitong si Vince Williams dahil sa nangyaring injury. Sa Jazz, 3 player na ang out sa season. Si Triple J, tapos sinundan ni Nurkic, mga starter ng Jazz, tapos si Vince Williams. Na second unit naman nila na nag-a-average ng 5 points, 3 rebounds, 2 assists at 14 minutes. Na halos mawawala siya ng 1 taon sa lineup at kung mamalas-malasin, ma-decline pa siya ng Jazz. Parang tapos na yung career nitong si Vince Williams dahil sa nangyari sa kanya dito kay Tari Eason. Pinuri naman ng mga former player at analyst ang combo ni Harden at Donovan Mitchell. Nahati kasi yung load ni Donovan mula nang dumating si Harden. Si Garland kasi laging halos wala dahil sa injury. Mula sa 29 points, 4 rebounds, 6 assists, 48 and 38% na meron pa si Donovan ng 10 out of 20 per game na attempts. Na nung dumating si Harden, bumaba naman yung kahit konti sa 27 points, 3 rebounds, 5 assists, 10 out of 19 sa field. Halos same numbers naman, walang pinagkaiba, pero yung load niya sa playmaking nabawasan. Si Jarrett Allen na merong 14 points, 8 rebounds per game, umangat siya sa 20 points, 11 rebounds at 75% mula sa field. Sa nakaraang 6 na games yan since dumating si Harden. Nakabalik na rin naman si Evan Mobley pero nalimit lang siya sa 12.6 rebounds per game kumpara sa kanyang average sa 17 points at 8 rebounds. Nabalanse kasi ni James Harden yung mga big man at lineup dito sa Cleveland, lalo na dito kay Jarrett Allen na literal na traditional big man pa rin pero nagagamit niya sa pick and roll. Hindi naman tumaas ang possession nito si Jarrett Allen, mas alam lang ni Harden kung paano siya bibigyan ng bola lalo na sa loob ng court at sa mga pick and roll. Nagkaroon kasi ng isang legit playmaker ang Cleveland na base pa kay Harden, isusunod niyang i-improve si Evan Mobley. Iba kasi yung style ni Mobley kumpara kay Allen na isang catch and drive player. Nag-a-adjust pa kasi si Mobley sa Cleveland dahil nga nagkaroon siya ng injury. Meron kasing trust issue dito kay James Harden kahit pa nung mga nakaraang season at mukhang magkakaroon din ng trust issue dito kay Evan Mobley kapag hindi siya naging fit kay Harden kasama si Donovan at si Jarrett Allen. Mismong si James Harden ang pumili sa Cavaliers na gusto niyang puntahan sa trade dahil meron siyang veto sa trade na control niya kung saan siyang team mapupunta. Halos complete lineup pa yung Cleveland. Nung dumating si Harden sa Cavaliers, tumaas ang net rating at offensive rating ng Cavaliers. Hindi na sila yung dating defensive team na below top 15 na ngayon sa ranking. Kaso lang si Harden merong ang trust issue. Hindi siya nagiging same player kapag nasa playoffs noong mga nakaraang taon. Kilala si Harden na bumababa ang stats or production kapag postseason. So far, nakamanage ang minutes ni Harden sa Cleveland. 32 minutes per game, 18 points, 5 rebounds, 8 assists, 50 and 47% na meron pang 5-1 record sa Cavaliers. Dito kasi nag-aalangan ang Cleveland kay Harden. Magkakaroon kasi siya ng 42 million na player option sa off-season. Hindi kasi nakaguaranteed yun, ito yung pinirmahan niya sa Clippers.
pwedeng i-decline sa off-season nitong si James Harden ang kanyang player option at kumuha ng longer contract. Pero parang 2 taon lang din ang pwedeng ibigay sa kanya. Sa report, pwedeng lumipat si LeBron sa Cleveland na para magawa yun ng Cavaliers, kailangan kumuha ni LeBron ng minimum contract or magpababa ng kontrata si Harden. Pero hindi yun ang problema doon. Kapag si Evan Mobley nawala sa rotation nitong Cavaliers or hindi bumalik ang game niya habang nandun si Harden, siya kasi yung merong pinakamataas na kontrata dito sa Cavaliers. Kasabay nitong si Donovan Mitchell. Silang dalawa may combine agad na 100 million. Si Evan Mobley kasi yung expected na magiging star player sa Cleveland dahil siya yung nakakuha ng mga awards nung nakaraang season, kaso nga lang bumaba ang game niya ngayon taon. Mostly din naman ang naging dahilan kung bakit siya umalis sa Nets, Sixers tapos Clippers ay sa contract, kaya andon yung trust issue na baka iwan din ni Harden ang Cavaliers kapag natapos yung season at mawala sa position pa si Evan Mobley.